Kamusta po tayo ngayon, Miss Jelly? Medyo hindi pa po okay. Magapa po yung mukha eh. Opo. Basag ang mukha at duguan ang DJ at content creator na si Jelly Au. Yan ay matapos sumunod siyang bugbugin ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio na dating nobyo ng aktres na si Carla Estrada. At ito pala ang tunay na dahilan sa kanilang matinding away na humantong pa sa pisikalan. Sa kanyang paglutang, ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Perfect couple sa unang tingin at mapapasanaol ka sa mga larawang ito ni na content creator at DJ na si Jelly Au at fiancé niyang si Jam Ignacio. Nag-nails pa, date pa ang dalawa at proud pa na ibinahagi ni Jelly sa kanyang social media account ang bonding nila ng kanyang fiancé. Sa katunayan ay nag-post pa siya ng kanyang IG story ng video ng isang manicurista na nagngangalang Carla na may caption na "Ayoko nang mag-talk, eme, go Ate Carla." Ayon pa ng ilang netizens, tila parinig umano niya ito sa ex-girlfriend ng kanyang boyfriend na si Carla Estrada. Banat naman ng ilang netizens, parinig muna bago mabugbog. Kaya naman marami ang nagulat sa social media post ni Jelly na mamagana ang kanyang mga mata at bibig niya at nagdurugo pa ang kanyang ilong at basag pa ang kanyang mukha. Nakalagay rin sa caption na si Jam Ignacio raw ang may kagagawan sa sinapit niya. Sabi pa ni Jelly, "Mapapatay mo ko, wala akong ginawang masama para ganituhin mo ko. Halos mamatay ako sa ginawa mo. Papakulong kita." Kwento naman ng mga kaibigan ni Jelly, hindi pa raw naididetalye ng influencer kung ano ang ugat ng pananakit, pero nagsimula raw magkalabuan ang dalawa sa simpleng tampuhan dahil umano sa isang kaibigan. Nagkasagutan daw sila hanggang sa magdilim daw ang paningin ni Ignacio at sinuntok si Jelly. Sa sobrang galit umano ni Ignacio, binitbit umano nito si Jelly at isinakay sa kanilang sasakyan at dinala sa Pampanga. Habang nasa biyahe, patuloy raw ang pananakit ang inabot ni Jelly. Habang nasa NLEX, hindi raw gumana ang RFID ng sasakyan ni Ignacio. Dito na raw nakakuha ng pagkakataon na tumakas mula sa sasakyan si Jelly. Nung nakainom to si Jam, siguro na sobrang piko niya po kay Jelly pagdating daw po sa sasakyan, pinagsasapak na siya, binugbog siya. Dahil bang wala nang palag si Jelly. Buti na lang po, hingi siya ng tulong. Pagdating sa toll gate, nagsisisigaw po si Jelly Au at nakahingi po siya ng tulong. Doon na po lumabas si Jam ng Ignacio. Nagtatatakbo na po siya. Nag-advise kami sa kanila kasi medyo madalas sila mag-away. Pero hindi naman malala po. So nag-advise, gano'n. Tapos magulat na lang kami nito after 1 week. Nangyari to. Maliit lang naman yung dahilan natin pinag-awayan. Agad namang nasaklolohan ng mga tauhan ng NLEX si Jelly at tinulungan siyang makauwi sa Quezon City. Habang si Ignacio naman ay tumakas na at hindi pa muling nagpapakita kay Jelly. Bago pa raw ang insidenteng ito, paulit-ulit na raw nag-aaway ang magkasintahan sa mga mababaw na issue. Dahil sa pagtawag umano ni Jelly Au noon kay Carla Estrada na mami noong hiniwalayan siya ni Jam Ignacio, tila tuwang-tuwa naman umano si Carla Estrada ngayon nang mabalitaan ang naturang issue. Sa latest TikTok video kasi ni Carla Estrada kung saan nag-lip-sync siya ng viral sound na may mga salitang "Oy Beshi, huwag ka nang malungkot, makakahanap ka rin ng taong bubuo sa'yo, at bakit mukha ba akong basag?" na sinundan din ng "I win, you lose" na tila kinaaaliwan naman ng ilang netizens na tila buwelta umano ito ng aktres kay Jelly dahil din sa mga umano'y naunang pasaring nito sa naturang aktres. Samantala, dumating na rin ngayong araw si Jelly Au sa tanggapan ng National Bureau of Investigation upang formal na ireklamo si Jam Ignacio at desidido rin umano siyang sampahan ito ng reklamo at ipakulong. Sobrang seloso po kasi kahit maliit na bagay talagang pinapalaki na. Kahit po sa work ko, pag may kumakaway sa akin sa gig, nagagalit siya. Dito po, dalawang malaki, tapos maliit po dito na. Kinukuha niya yung buhok ko, parang kinukuha niya, tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Umahampas po ako sa salamin ng kotse. May parang dugo po sa loob.
Tapos yung dito po, medyo paputok na po kasi napuruhan po yung dito ko. Sa bibig po, ganoon din po, kamaod din po. Tapos yung ipin ko po na basag. Ganun kalakas po yung Opo, kaya eto po, nakatahi na po. Ang message ko lang po sa kanya, madali lang naman magpatawad Pero yung ginawa niya sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Iba yung trauma Ang hirap matulog. Lagi ko naalala yung ginawa niya sa akin. So, gusto ko lang, Jam, harapin mo yung ginawa mo sa akin. Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. This is Christian Albert Gaza. Ang ginamit na instrumento ng Panginoon para ihatid ang mabuting balita sa lahat ng chismosa sa ating bansa. And this video is all about Jam Ignacio, ang laking involved sa trending bugbog issue ng isang DJ. So, Sian, what we know about Mr. Ignacio? First, siya ang ex-boyfriend ni Carla Estrada na ginamit siya at pinirahan ng malala. Binisan siya nito, binili ng maraming shoes, ginasusan ng matindi to a point na nirayluha pa siya nito ng isang brand new BMW big bike na hanggang ngayon, kahit meron na siyang ibang jowa, ay nasa kanya pa rin dahil hindi niya sinulit kay Carla Estrada. Ito pang plot twist dyan. Ito pang plot twist dyan. Ating napag-alaman mula sa ating very reliable sources, na ang perang ginamit ni Carla Estrada na pambili ng BMW Big Bike ay galing sa kanyang buting anak na si Daniel Padilla. So, technically speaking, ibinili ni Daniel Padilla ng BMW Big Bike na higit 1 milyong piso si Jam Ignacio. Damn! Ating napag-alaman mula sa multiple sources, friends of friends of friends ng kanyang mga ex-girlfriends, na ito palang si Mr. Ignacio ay grabing mag-love bomb. Kaya nahuhumaling sa kanyang mga kabaihan. Very, very consistent sa umpisa. Name it. Love bombing techniques. Alam niya lahat ito. Kaya, ultimo si Carla Estrada ay kanyang nabingwit. Tapos, pag nakuha na niya ang kanyang babae, grabe ang magmahal. Sobrang obsessed. It's not love anymore. It's more on obsession. And it's consistent sa lahat ng kanyang ex-girlfriends. Not just one, not just two, not just three, not just four. More and more. At sobrang seloso. We found out from all our multiple sources na friends of friends of friends ng kanyang mga ex-girlfriends na grabe pala ito kaseloso to a point na ini-stalk sila kahit saan sila magpunta para i-check kung meron siyang lalaki, kung merong lalaki yung kanyang jowa. Nakakatakot. Talagang literal na stalker. Na magugulat ka na lang biglang sumusulpat. All of them. Ganon daw ang mga eksena. Siyempre, alam niyo na, pag naghiwalay na, yung mga babae, nag-open up na sila sa kanilang mga kaibigan na pinagdaan nilang matindi dito kay Jam Ignacio. So, naichika dito, naichika doon, hanggang sa nakarating sa inyong lingkod na instrumento ng Panginoon, pambansang Marites ng Pilipinas, Sian Gaza. Meron pa siyang bilbog before na umabot sa 50-50 sa ICU. Meron pa siyang based sa kwento na hindi ito kumpirmado, na heard lang natin from friends of friends of friends na dahil ayaw ibigay yung phone sa kanya, ng kanyang girlfriend, may gusto yata siyang i-check, ginawa niya, kinagat niya yung paa. Grabe, no? Kung totoo man yan. Damn! Katakot, no? Ano ba yung heard natin? Oh, ito pa. Mga Mars, meron siyang nabuntis, yung bata ngayon is more than 1 year old. At hindi niya sinusustentuhan kailanman. Dinidalit pa lang niya yung nanay. So, as of this moment, yan pa lang yung mga nasagap natin. At kung meron tayong mga findings sa mga susunod na oras o susunod na araw, ay akin pong ipapaalam sa inyo, mga mahal kong kababayan, dahil alam niyo naman, it's my duty and responsibility to splook this kind of celebrity chismis sa inyong lahat. Again, magandang gabi po, and may God bless us all. God bless din kay Mr. Jam Ignacio.